Natutuwa ako sa mga native hen ko kasi sunod-sunod silang naglilimlim at saka nangingitlog, nagpipisa. Ito, yung bagong limlim. First day niyang umupo ngayon dyan sa itlog niya. 14 eggs lahat. Pero ito, kasi hindi naman naglilimlim yan, itlog lang ng itlog. Pero native hen yan. Crossbreed ng RIR at saka native. Tapos ito, may kinuhan akong isang kitty niya kanina. Nagpisa na rin. Sumunod siya dito sa inahin na to. Pero ito, tapos nang magpisa. Actually, 4 na araw na yung kitty niya doon sa kwarto ko. Inilagay ko muna doon kasi ang hirap maglipat pagka umuulan. Dire-diretso ang ulan dito. Yung bagyong Tino, wala namang bagyo dito sa amin. Kaya lang yung ulan, maghapon, magdamag. Tapos hanggang ngayon, pangatlong araw na yata ngayon na dire-diretso ang ulan. Tapos ang ulan niya, yung mahinay. So, matagal yung ulan niya. Pero, kung bakit naglilimlim pa itong inahin kong ito, dahil nung second day na nagpipisa siya, inilagay ko na kaagad yung itlog ng Brahma na dala ng kuya ko galing Bulacan. Kasi umuwi yung kuya ko nung ondas dito. So, may dala siyang 8 eggs ng Brahma. Sana mapisa niya lahat. Ito ang ikinaganda pagka ang inahin mo sanay sa mga haplos-haplos, ganyan. Hinahawak-hawakan ko kasi sila. So, mababait sila. Tapos, ang mga inahin ko, nakakaya nilang maglimlim ng 2 beses. Hindi ko pinapatatlong beses kasi baka magiging paperweight na lang sila. Yung masyadong magaan na sila. Pero pagka second na yung pangalawang limlim niya, halimbawa, nagpisa ngayon. Tapos, lalagyan ko ng itlog ng RIR o kaya, kagaya niyan, itlog ng Brahma yung ilagay ko. Maglilimlim pa rin siya. Kasi, di ba, pagka nagpisa ang manok, pag kinuha mo yung kiti, babalik pa rin siya kasi sa baki. Hinahanap niya yung kiti niya. Kaya, ang ginagawa ko, pag gusto kong magpalimlim ulit, at ito ang tip ko sa inyo, para dun sa mga ayaw gumamit ng incubator. Kasi hindi ako gumagamit ng incubator dahil wala naman akong generator. At wala rin namang magkakabit dun sa baterya. Kung halimbawa gagamit ng baterya. Kasi sabi ng kuya ko, nung daw minsan na brown out siya. Kasi 2 yung incubator niya na pang 36 eggs yata. Basta ganoon, 2 incubator. Tapos, nag-brown out siya. Gumamit siya ng battery ng sasakyan. Iba naman yung kapatid kong isa, nag-brown out ng gabi. Tapos, hanggang 12 o'clock ng tanghali. And then, umilaw. So, akala niya dire-diretso na. Tapos, nag-brown out ulit. Ayun, sakto pa naman na mapipisa yung mga kitty niya. 21 eggs naman yun. Pero yung 21 eggs, kahit sabihin mong konting bilang lang yun, malaking bagay yun pagka backyard farm. Diba? Kaya sayang yung mga kitty niya. Tapos, hindi na napisa yon. Kasi nga, 2 beses nag-brown out. Tapos, diretso na ng hapon ng brown out. So, wala siyang nagamit na battery. Pag marami kang inahin, pwede mong gamitin ang mga yon. Halimbawa, nagpisa na sila. O kaya, second day na ng pagpipisa nila. Kasi usually, ang manok, di ba, nagpipisa yan ng hanggang 2 days to 3 days kung marami siyang itlog. Pero, kung okay lang yung bilang niya, yung nasa halimbawa, 10, ganyan, o kaya 9, 11, 2 days lang yun, mapipisa na niya kaagad. Pang 3 days at hindi pa talaga napipisa yung itlog niya, bugok na yon. So ito, ganun ang ginawa ko, second day. At sa lahat naman ng mga inahin ko, gusto nilang maglimlim sa pangalawang beses. Pagka nagpisa na sila, inaalis ko yung kiti agad-agad. Tapos nilalagyan ko ng ibang itlog para maglimlim ulit. Pero, syempre, pagka hindi siya bababa, lalo na kung mainit, binibigyan ko ng pagkain dyan sa baki. Inaabutan ko siya ng pagkain, pati inumin inaabutan ko. Para hindi sila gumaan at para hindi naman sila ma-stress masyado. No? Sana mapisa lahat ang itlog na yan. Alam nyo, bata pa ang tatay at nanay ng mga yan. First time na nagpisa yung inahin. Tapos, ang ginawa kasi ng kuya ko noon, yung iba, dahil 20 plus yata, yung initlog ng Brahma. 23 yata. Tapos yung iba nilagay niya doon sa incubator. Yung iba pinalimliman niya doon sa inahin. So okay naman. Maganda naman yung mga kiti. Ito yung nila ito yung tatay nila.
Tapos, ito yung nanay naman nila. Ito naman yung itlog ng oldest inahin ko. Bale, 3, 6, 9, 11. 11 ang itlog nito. Pero binawasan ko ng dalawa nung umuwi yung kuya ko. So, binagbigay ako sa kanya ng, bali isang tray yung inuwi niya, pero halo-halong itlog na yon. May 22 eggs ng RIR, tapos merong 4 na itlog ng yung product ng crossbreed ng native hulo at saka yung black australorp. Tapos yung iba naman yung crossbreed ng RIR at saka native. Na-excite ako na makapagpapisa ng Brahma. Pagka tapos nang magpisa ito, kasi isa pa lang yung kiti niya, may naririnig ako dyan na kiti ngayon, pero hindi ko pa kinukuha kasi hindi pa dry. Pero pag napisa niya lahat, pag na-hatch na niya lahat, yung itlog niya, pwede ko nang lagyan ng itlog ng RIR. Ito naman ang maglilimlim doon sa itlog ng RIR. Pero ito, syempre matagal pa to kasi first day niya ngayon na maglilimlim. Hindi ko muna iisipin kung ano yung itlog na ibibigay ko sa kanya sa susunod. Pero pagkatapos ng pangalawang limlim ng dalawang inahin na yon, yung brown, pahinga sila. Magre-rest muna sila para makapangitlog sila ulit ng maayos. At ito naman, itlog lang ng itlog ito. At saka yun, itlog ng itlog. Hindi naglilimlim. Walang permanenteng bakiyon. Sana umayos na ang panahon bukas, no? Para medyo matuyo-tuyo naman ang mga paligid. At maayos naman yung buhay ng mga manok. So hanggang dito na lang muna at salamat sa inyong lahat na nanood. Salamat sa inyong lahat ng mga nag-subscribe, yung mga bumabalik-balik. Pati na rin yung mga hindi nag-skip ng ads. Thank you. Kasi malaking tulong yun sa channel ko. At patuloy sanang i-share ang mga video at itong channel ko. At kung bago ka dito sa channel ko, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.